Yo, what's up mga idol? Gusto ko lang malaman ng mga subscribers ko na kahit konti lang tayo at para na rin malaman din ng iba na ako nakikiisa ako sa hashtag Protect Doc Adam kasi hindi naman to hindi wala namang ginagawang masama yung tao, no, para sa akin. At syempre, FYI lang, reaction channel ko, kaya gagawa natin ng reaction yung mga important matters din na nangyayari sa ano natin, no, sa social media, no. At syempre, ano pa rin tayo sa hip hop, syempre. Ano pa rin tayo dyan, updated tayo. Kaya lang minsan gumagawa ako ng mga ibang tema gaya na ito kasi ayoko naman na mapuno ng puro ganun lang yung channel ko kasi gusto ko talagang magbigay lang din ng konting idea sa iba na kahit paano sa gantong paraan makatulong, no. So nandito tayo ngayon sa issue ni Doc Adam. Nagulat ako kanina kasi ang caption niya, "Goodbye YouTube." So nagulat ako bakit kaya, no. So ayan, panoorin natin, sabay-sabay natin panoorin, no. Ayan. It's okay. Just tell them what's been happening. Okay? Okay. So I'm a doctor, right? And I don't know, nagbibigay ko ng health tips online. And I guess, tinatama ko ang maling payo para hindi masaktan ng tao. Yun, tama yun. Kasi sa mga vlogs niya, kung napapanood natin, no, isa siya sa mga mabubuting doktor na nagtuturo online na kung paano ka dapat iinom ng gamot kung may sakit ka, no, ano ang una mong gagawin, ano ba yung dapat mong gawin, tama ba yung binibigay na payo sa'yo ng isang tao na ganito dapat. Kumbaga tinatama niya lang kung ano yung mali bilang isang doktor, di ba? Licensed doctor to, di ba? Licensed doctor, kaya may karapatan siyang magsabi ng ganun. Di ba? He has the right. Yan, tuloy natin. Like, there's so much wrong information online about health in the Philippines. So much. Yan, tama siya kasi tayo kasing tayong mga Pilipino, madali tayong maniwala, lalo pag may mga putok na balita, may mga balita na eto maganda yan, eto gawin mo, eto inumin mo, di ba? Hindi pa nga tayo nagpapa-check up sa doktor, di ba? Ganun tayo eh. Normal sa Pinoy yun bilang isang normal na tao, di ba? Normal na mamamayan ng Pinas, ganun karamihan. So much information. I mean, hindi lang mali ang payo na ito, kundi delikado pa para sa ilang tao. I'm telling you, delikado. So people who know my channel know, I love the Philippines. Ang dahilan kung bakit nagtatagalog ako sa vlogs ko is, well, a couple of reasons, but gusto ko tumulong sa mga tao na hindi makakaintindi ng English. Kasi nga, alam ko na hindi gaano kaganda ang health education dyan sa Philippines. Well, baka ma-misinterpret ng iba, no, na tungkol sa sinasabi niya na hindi maganda yung health education sa Pilipinas kasi hindi to tungkol sa pag-aaral ng doktor, ng nursing, o kung ano mang related sa pag-aaral ng pangkalusugan, no? Sa edukasyon ng pangkalusugan, hindi yan dun. Kumbaga ang pinupunto niya siguro dito, kasi hindi naman siya ganun kagaling magtagalog. Ang pinupunto niya siguro dito, yung
yung isip ng mga tao hindi masyadong magaling pagdating sa pag-intindi kung ano yung specification ng gamot na binibili natin. Yun yung kaya siguro siya gumawa ng vlogs na ganito, ng channel niya, ng YouTube channel niya, para makatulong sa mga Pilipino. Kaya nga siya nagtatagalog, para mas maintindihan pa siya lalo ng iba, no? Hindi ko siya sa pinagtatanggol kasi yun talaga yung punto niya, 'di ba? Yun siya, kaya niya ginawa talaga yung channel na yan, 'di ba? Para sa mga Pilipino, 'di ba? In general, para sa mga Pilipino kasi kung for international yan, hindi na siya magtatagalog eh. 'Di ba? Mas marami siyang magiging viewers sa ibang bansa, mas maiintindihan siya. 'Di ba? Ang liit-liit lang ng bansa ng Pinas. 'Di ba? Kasi tayong mga Pilipino, ang description ng gamot, marami sa atin ang hindi nakakaintindi. 'Di ba? Kasi mostly halos lahat eh. 'Di ba? Ang description ng gamot English. So tayo minsan bumibili na lang tayo ng gamot, ganito, ganyan, masakit ulo, ganito bilhin mo. 'Di ba? Masakit tiyan mo, ito, 'di ba? Hindi ka naman nagtatae pero yun ang ininom mo. 'Di ba? Wala ka namang migraine pero yun ang iniinom mo. 'Di ba? Kasi hindi natin naiintindihan kung ano yung kung para saan yung gamot na binibili natin, no? So I think dito hindi naman kailangan hindi nagtataka nga ako dito ba't may mga dislikes yung ano niya, yung mga video eh. Hindi ko alam kung marami talagang kupal na tao, pero yung vlog nito, isipin niyo napakalaking tulong. 'Di ba? Napakalaking tulong para sa mga Pilipino. Ano ba kayo? 'Di ba? Tuloy natin. Alam ko yan. Nakapunta ako sa Philippines ng ilang beses. I've done charity work there. I've been doing YouTube videos for a year and a half. Alam ko na ang daming tao ay kailangan ng tulong. I know that, which is why I do this channel. Yun, 'di ba? Sinabi niya na rin mismo, 'di ba? Kasi nakita niya naman sa Pilipinas, no. Huwag naman nating pero ang pinakamadali kasing ilarawan diyan yung maraming mangmang sa Pilipinas pagdating sa issue ng pangkalusugan. No, kasi tayo hindi naman tayo yung mahilig sa pa-check up tayo. 'Di ba? Tara punta tayo doon, 'di ba? Kahit libre. Alam niyo kung bakit? Kahit libre. Kasi mahaba pila. 'Di ba? Unang-unang dahilan 'yun. 'Di ba? Tinatamad tayo kasi mahaba ng pila, mamaya mahawa ka pa kung ano meron mga sakit doon, 'di ba? Ganun tayo eh. 'Di ba? Literal na Pinoy, huwag na tayong masyadong mag-inarte na edukado tayo, totoo na lang tayo, 'di ba? Yun. Last week, in my office, dito sa Australia, a lawyer came. He put a camera in my face. He put a camera in my face like that, and he gave me this. He says, Doc Farah is suing me. Sa pagkakataon na yun, sa issue na yun, pag pumasok ang isang tao sa office mo na may nakatutok na camera, palagi ko parang mali yata yun. Kasi wala ka namang kaso, wala ka namang ginagawang masama. Pwedeng gawin yun kung nag-iimbestiga. Diba? Like ng ginagawa ng Tulfo, ng Bitag, diba? Pero pagdating sa kaso niya, parang sa tingin ko parang mali yun. Kapananaw ko lang parang mali. Kasi privacy yun ng isang tao dito kasi sa Japan. Hindi ka pwedeng kumuha nga ng picture ng isang tao. Magpapaalam ka muna. Diba? Kasi pwede kang kasuhan eh. Diba? Ngayon, ang purpose lang siguro para sa akin ng lawyer na kumuha ng video habang binibigay yung papers kay Doc Adam is to prove na binigay niya yung papers kay Doc Adam para ipakita niya yung video kay Miss Farah na naibigay niya yung papers. Diba?
Ganun lang yun. Says here, she wants damages exceeding 100,000 US dollars, 100,000 US dollars, and they're threatening to report me to the medical board. 100,000 US dollars. So, almost 5 million yun. 5 million ba? 100, kasi ang $10 is 500. 150, 1,000, 5K, o mga 5 million. So, ang laki naman. Aray ko. Sakit ng ingrong ko. Masyado malaki yun, ha? Napakalaking pera. Tuloy natin. US dollars, and they're threatening to report me to the medical board, the Australian medical board. Para tango in ang medical license ko, para hindi ako makakapagtrabaho. Yan ang gusto nila. Tatanggalan nyo ng lisensya. No, i-report nyo yung doktor na kusang tumutulong sa tao nang hindi naniningil. Diba? Kusang nagbibigay ng tips nang walang hinihinging kapalit. Diba? Isipin nyo, hindi natin kalahi yan. Diba? Pero tumutulong siya sa atin. Diba? Tapos pupunta kayo sa mga niya, sa mga vlogs niya, i-hate nyo. Diba? Hindi naman kayo pinorse manood, tatanggalan nyo ng lisensya. Yung doktor na gusto lang tumulong sa taong bayan sa Pinas sa pamamagitan ng pagbablog niya at pagbibigay ng payo. No? Mag-isip-isip naman kayo. 'Di ba? Kasi kayo nga hindi niyo yan magawa sa sarili niyong bayan eh. 'Di ba? Yung ibang doktor hindi yan magawa sa Pinas, 'di ba? Pero may ilan-ilan pa rin na tumutulong nang hindi humihingi ng kapalit. Pero karamihan wala namang ginagawa. 'Di ba? Tuloy natin. They want to remove my medical license. Nag-aral ako ng 10 taon. I've worked for 10 more years. Most days, nagkitrabaho ko bilang isang doktor. Pumunta ang lawyer na yan sa clinic ko, sa harap ng pasyente ko, to my workplace, sa trabaho ko, sa harap ng manager ko, to give me this. To shame me in front of my patients. My patients that respect me. Napaka para sa akin nakakaano yun talagang bilang para sa kanya ipagpalagay natin sa kanya bilang isang professional pambabastos kasi tawag doon no? Literal na pambabastos yun yung gaganunin ka kasi pwede ka namang tawagin ng lawyer di ba? Sir, excuse me, ba pwede ka namin makausap, may konting problema lang, di ba? May pinapabigay si ganito ganyan kasi, di ba? Pwede namang ganun, hindi yung ibibigay mo yung papel, base lang to sa pagkakakwento niya. Ibibigay mo yung papel, naka-video ka, sa harap ng pasyente, di ba? Hindi ka man lang nag-excuse. Tangina, lawyer ka ba? Sino ba yung, ano na yun? Di ba? Hindi ko alam kung ano yung pakaramdam nila. Halimbawa, ikaw, isa kang abogado. Ikaw kaya yung pasukin sa opisina mo, di ba? Naka-video, nakatutok yung camera sa'yo, ibibigyan ka ng papel, ano ka, may kaso ka, ganito, puntahan mo si ganito, di ba? Ano kaya ang pakaramdam nyo, di ba? Ngayon, na nabalitaan nyo na ganyan, si Doc Adam na ginaganyan, di ba? Natutuwa ba kayo? Di ba? Na yung isang tao na hindi nyo kaano-ano, hindi natin kalahi. Di ba? Pilipinas ang napili niya na tulungan. Diba? Doon pa lang panalo na tayo eh. 'Di ba? So bakit kailangan may mga taong gumawa ng mga issue, no? Gumawa ng mga ganyang kalokohan, no? Na ano ba kayo na
Tinamaan ba kayo? Na personal ba kayo? Kasi dapat ang unang-unang ginawa niya siguro payo ko lang dun sa doktor na yun dapat kasi nung nag-vlog to nung nakaraang buwan tungkol sa inyo, sana nagpaliwanag kayo. Di ba kasi unang-una, nagpaliwanag kayo sa kanya na dapat tama yung sinasabi niya kasi hindi naman kayo approved ng FDA. Di ba? Tama yung sinasabi niya na dapat suriin niyo muna bago kayo bumili ng produkto namin kasi wala kaming dito, walang tawag na ito, walang kasiguraduhan. Madaling salita, 'di ba? Parang ganun lang, kasimple, 'di ba? Hindi yung nagalit agad kayo, 'di ba? Ay, ako. Tuloy natin. Hindi naman ito ang unang beses na nangyari ito sa akin. Sa loob ng 2 buwan, I've received 4 lawyers' letters. I've received death threats na hindi ko kaya ipakita sa inyo for like legal reasons. Yun ang pwede niya kasing gamitin yun pwede niya gamitin yun sa korte na gawing ebidensya yung mga death threats na kung sakasakali man. Pero para sa akin walang dito si Doc Adam, wala silang maikakaso para sa akin. Kasi kung ang pagbabasehan lang yung vlogs niya, unang-una wala siyang sinabi na huwag niyong bibilihin yung produkto nila. Kasi libel yun. Diba? Pag sinabi mo na huwag niyong bilhin yan, libel kasi yun Kasi parang sinisira mo yung produkto. Pinaliwanag niya lang kung ano yung pwedeng mangyari kapag uminom ka ng gamot na hindi napag-aralan ng mabuti. Diba? So, para sa akin, hindi masama yun yung pagsasalita mo ng ganun Diba? At isa pa, ang YouTube, may informative to na parte. Kaya nga may YouTube diba? Kaya pwedeng gamitin sa korte kung magkakaso sila, kay Doc Adam. Siyempre, in behalf siguro ng mga Pilipino na sumusuporta kay Doc Adam, sa tingin ko, hindi si Doc Adam dito maargabyado. Walang basehan. Walang basehan yung mga nila. Kasi yung pagpasok pa lang sa opisina, maling-mali na yun Diba? Dapat at least kumatok man lang sana. Kasi opisina yun, private yun. Diba? Private na lugar, hindi yun CR sa palengke o sa plaza. Diba? May pasyente dun. Diba? Hindi ka man lang nag-excuse, di man lang kayo nag-excuse na may ibibigay lang kayong papel. Tuloy natin. And ang daming messages na sinasabi that I'm banned from the Philippines. Sa tingin ko hindi totoo yan. Hindi totoo yan na ban si Doc Adam sa Philippines. Sa tingin ko hindi yan totoo. Napaka childish nyo naman. Napakalat kayo ng issue na mababan siya sa Pinas. Ano bang ginawa niya sa Pinas para maban siya? Diba? May ginawa ba siyang against sa country? Wala naman diba? Yung paaking idiot na nagsabing ban si Doc Adam sa Pilipinas. Hawak na rin ba nila immigration? Hindi, wow. Hindi lang yon, kundi Leo Ortiz, the CEO ng Glutalipo, continues to defame me kung saan. So parang parang papakalat ng chismis na mali-mali. Pero ito hindi ko to kilala, hindi ko rin alam yung product nila na ganyan kasi hindi naman ako mahilig sa mga ganyan Diba? Sapat na ako dun sa tig-20 dun sa 30 sabon sa tindahan. Diba? Dito nga ginagamit ko shampoo lang, sapat na Gumawa ako ng 4 na videos tungkol sa kanya. Dahil sa behavior niya. Ang daming ginagawa niya na mali. Now it looks like this CEO, Leo Ortiz, has teamed up with Dr. Farah. Gumawa sila ng sarili nilang grupo. Hindi lang yon, the sister-in-law ni Dr. Farah na si Tara Bunch. So kung nakikita nyo sa post na yun, parang sila, biglang nag-unite. Nag-unite sila. Di ko alam kung bakit, Siguro dahil parang
tinitira nila si Doc Adam, ganyan, di ba? Tuloy natin. Nagpo-promote siya ng gluten lipo. Ano? Isang grupo ng tao na ayaw sa akin? Bakit ayaw nila sa akin? Why are they threatening lawsuits? Gusto ko maging malinaw dito. Ang lahat ng sinasabi ko sa YouTube page ko is the truth. Ang totoo, I'm using my 18 or 20 years of medical experience to educate Filipinos. Tama yung sinasabi niya, no? Kasi hindi ka naman, marami kasi akong napapanood din na na ibang vlogs ng mga doktor, ng abogado, no? Marami talagang minsan parang hindi nila masyadong kabisado yung profesyon na pinasok nila. Hindi, kumbaga, magaling sila sa magaling, pero alam mo yun, hindi ka nakakapagbigay on the spot ng walang script ng ideas parte doon sa topic mo. Pero eto kasi siya, experience na eh. 'Di ba? Nag-aral ka ng 10 taon, no? So pagpalagay mo ng mga 25, 24 ka na, 26 naging doktor, plus yung 20 years mo na experience, ano na yun, masyadong malaki, masyadong matagal na yun, 'di ba? Bilang isang doktor, 'di ba? Kaya hindi naman siya nagbibigay ng ng mga advice na masama eh. Ano lang eh, 'di ba? Sinasabi niya lagi, tingnan niyo yung description, ganito, tingnan niyo maigi, 'di ba? Tingnan niyo kung expired na, 'di ba? Tingnan niyo kung ito dapat yung gamot para sa sakit mo. 'Di ba? Ano masama doon? About dangerous health trends online. I want to teach people. I want to give them the correct health information Yun. so they can make informed decisions. Para hindi sila masaktan o magpaloko. Ang ginagawa ko lang, tinatama ko lang ang mali sa internet. Yun, tama yun. Yun yung yun dapat ang isipin ng nakararami, no? Na hindi masama yung pagbibigay ng impormasyon na tama. Kasi, pag nagbibigay ka ng impormasyon na tama, yung mga nanloloko o nagbibigay ng maling impormasyon, yun yung mga unang-unang nag-react. Dr. Farah. Ang daming niya ginagawa na mali. I could make 100 videos tungkol kay Dr. Farah. I could make a whole YouTube page tungkol kay Dr. Farah. Leo Ortiz. Nagbebenta siya ng isang weight loss coffee. Also, this Tara Bunch girl. The so-called Director of International Affairs of Dr. Farah or Gustin Bunch. MD. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng babae na ito sa Philippines. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, she's attacking me. I don't have a problem with them ganging up on me. Kung gusto nila, that's their right. Kaso sana, kung sa pag-iisip nila na tama sila, they should debunk my medical advice. Yun ang dapat na ginawa nila, kasi pwede nilang sabihin na wag niyong panoorin si Doc Adam kasi mali-mali yung mga sinasabi niya. Ganun sana yung sinabi nila, kasi ang hindi na sila nagbigay ng ng vlogs parte doon sa vlog nito ni Doc Adam nung nakaraan, kasi I think lahat ng sinabi ni Doc Adam totoo. Yun lang. Tara Bunch, nagpo-promote siya ng gluten lipo. Ano? Isang grupo ng tao na ayaw sa akin? Bakit ayaw nila sa akin? Why are they threatening lawsuits? Gusto ko maging malinaw dito. Ang lahat ng sinasabi ko sa YouTube page ko is the truth. Ang totoo, I'm using my 18 or 20 years of medical experience to educate Filipinos about dangerous health trends online. I want to teach people. I want to give them the correct health information so they can make informed decisions. Para hindi sila masaktan o magpaloko. Ang ginagawa ko lang, tinatama ko lang ang mali sa internet. Dr. Farah. Ang daming niya ginagawa na mali. I could make 100 videos tungkol kay Dr. Farah. I could make a whole YouTube page tungkol kay Dr. Farah. Leo Ortiz. Nagbebenta siya ng isang weight loss coffee. Also, this Tara Bunch girl. The so-called Director of International Affairs of Dr. Farah or Gustin Bunch.
MD. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng babae na ito sa Philippines. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, she's attacking me. I don't have a problem with them ganging Yung up clip on na me. yun, ah. Kung gusto nila, that's their right. Kaso sana, kung sa pag-iisip nila na tama sila, they should debunk my medical advice. 14 minutes ang video ko tungkol kay Dr. Farah. Pinikit ko sa inyo kung bakit mali ang ilang pioneer. Tumo ako ng isang buong video tungkol sa gluta-lipo coffee. Yun, And sana pinikit ko sa maintindihan din inyo ng iba kung yung bakit as a vlog na doctor, yun kung I don't recommend you tungkol drink saan. this. Kung sa tingin ng dalawang tao na ito na tama sila pagdating sa medical advice, Eddie, prove me wrong. Yes. Patunayan ninyo sa lahat ng tao kung bakit mali ako. Kasi alam ko, hindi ako mali. But Tama yun. Tama yung sinasabi niya, no? hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Tuwing pinapakita ko ang totoo sa tao, I get threatened with legal action. I get death threats. And people attack my business. Ay, no. Pinepersonal nila, no? Yung ganun, no? Na kung ayaw nyo sa sinasabi ni Doc Adam, patunayan nyo. Tama yung sinasabi niya. Patunayan nyo sa mga tao na mali yung sinasabi niya. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Negosyo na ito na ipinatayo to support my channel, to educate people. I spent months getting FDA approval on these things. I spent months. At least yung products niya, di ba? FDA approved. Hindi siya basta nagbenta ng ng products na hindi approved ng FDA kasi ginagamit niya yung mga products niya na yan para suportahan yung channel niya. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman ganun kalaki ang kinikita ng YouTube channel niya. Kasi kung mapapansin niyo, mga views niya, hindi naman umaabot ng milyon-milyon lahat. No? May 200, 300, 400. At hindi naman siya daily gumagawa ng videos. Weekly, months. Ganun siya gumawa ng ng videos. Sinusupport niya yan para sa mga tao na tumutulong sa kanya at kasama niya sa pagbablog. Kasi lahat po yan sinisweldohan. No? Wala akong libre dyan. Ikaw ba, papayag ka ba ng taga-cameraman ka, libre lang, walang sahod? Di ba? Hindi. Siyempre may sahod yan. Di ba? Kaya sabihin mo hindi ganun kalaki. Saan mo kukunin yung yung pampasahod sa tao kung aasa ka lang sa vlogs, di ba? Wala maliban na lang talaga siguro kung maging famous ka, yung siguro maniniwala po kung everyday to nagwa-vlog tapos 200, 300k ang views, yung pwede. Di ba? Times 30 mo yung 300. Di ba? Ganon kalaki yung views sana, pero hindi naman siya ganun mag-vlog, 'di ba? At may mga Pilipino din ang tao niya, 'di ba? Dapat nga maging proud kayo sa taong 'to. Employ mahigit sa 10 Filipinos para tumulong sa channel ko. Yeah, so what? Kumakita ako ng konti mula sa chia seeds and almonds. But ang lahat ng pera na yan, it just helps me with doing my YouTube videos. Yung lang. Ang YouTube page ko, hindi naman dahil sa chia seeds or almonds or blender, hindi naman tungkol dyan. Tignan mo yung mga views niya, nakita niyo, is di to ba? educate people, to give people the correct information. That's what my page is about. Hindi tungkol sa isang blender. Like a blender, like come on guys, I'm a doctor in Australia. It's just a blender. Let us be honest and think critically dito. Kung mali ako, aaminin ko na mali ako. Correct me sa pamamagitan ng pamamigay ng pag-aaral and studies about your products. Correct me. Come on. Isang hamon yun sa kanya, no? Hinahamon kayo, ano na? Handa na ako. Correct my medical advice. The products support the channel. But seeing all that hard work I've put into my YouTube and my business, just seeing all that getting damaged, gusto ko sumuko. Kasi alam niyo mga idol, no?
kapag nagbablog ka, no, kagaya na ito, hindi ka hindi ka basta lang mag-on ng camera, magpi-play ng video sa YouTube, tapos magsasalita ka lang ng kung ano-ano. 'Di ba? Hindi ganoon 'yun. 'Di ba? Pinag-aaralan mo 'yan, iniisip mo, no? Kung ano yung dapat mong sabihin, 'di ba? Kasi tingnan nyo yung ibang mga channel na nagbibigay ng mga magagandang impormasyon, no. Ito, gawin na natin example to si Doc Adam, no. Nagbibigay siya ng magagandang information tungkol sa mga health tips, no. Health information na magaganda. Tapos dini-dislike nyo pa. 'Di ba? Sana wag ka na lang manood, 'di ba? Doon ka manood sa mga albularyo kung ganun, 'di ba? Kasi hindi biro yung puro sabihin yung vlogger, okay lang, madali lang 'yan, 'di ba? Isipin niyo doktor na yan pero ang views niya hindi ganun karami kagaya ng mga na nagsabi lang na pumunta ng Itbulaga o something like that, 'di ba? Million views kagad, 'di ba? Pero ito tumutulong ng kusa, hindi pa umaabot ng ganun, 'di ba? Totoong tumutulong, 'di ba? At nagtatagalog pa, 'di ba? Na hindi naman natin kalahi. 'Di ba? Doon pa lang dapat nagiging proud tayo kasi willing siyang tumulong. 'Di ba? Pero ginagago naman ng iba, 'di ba? Tapos pati yung negosyo niya naapektuhan na dahil lang sa pagbibigay niya ng mga tamang impormasyon. Uh, pati sila di ko na rin maintindihan. Buti na lang ako hindi naman ako sa pero hindi ako masyado kasi naniniwala sa mga albularyo. Ganun ako eh. It's getting too much. I'm just trying to help, yung lang. I'm just trying to help. Yung nga lang, alam ko sa sarili ko, kung sakali tumigo ako dito, I'm failing people. I'm not doing the thing na gusto ko gawin. I just want to educate people. Kung ititigil niya yun, siguro sa palagay ko, ang gusto niya sabihin, kung ititigil ko to, sino yung magiging Doc Adam na susunod? No, na para tumulong at magbigay ng tamang impormasyon lalo na pagdating sa pangkalusugan na issue. No? Kasi mahirap magtiwala kung kani-kanino lang pagdating sa mga ganyan sa mga ganyang bagay kasi seryoso masyado yan mga idol, yung mga ganyang paksa. No? Hindi ka pwede basta-basta magbigay ng ng payo sa isang tao na uminom ka ng paano kung mamatay, 'di ba? Mali yung tinuro mo, ikaw pa nasisi, 'di ba? Ganun yun, kaya nasasaktan tong tao na to masyado kasi siya na nga tong gumagawa ng tama, siya pa yung nagiging masama, 'di ba? Kasi nadadamay na yung niya, yung career niya, 'di ba? Sinisiraan na siya, pati yung business niya na para lang may pangkapital sa mga vlogs niya. Syempre pampasahod niya rin sa mga staff niya sa vlog niya, 'di ba? Kasi yan tulong yan sa mga kasama niya ng mga Pilipino din 'di ba? Isipin mo nagpapakahirap magtagalog tong tao na to na kung hindi siya magtatagalog, kung mag-i-English lang to lahat, mas maraming makakaintindi sa kanya sa kahit saang bansa. 'Di ba? Pero mas pinili niyang magtagalog kasi gusto niyang tumulong sa Pilipinas 'di ba? Nagigets niyo ba 'yun? I'm getting attacked all over. It's crazy. And I know if I quit, mananalo ang mga tao na ito. Yes. I will fight Don't quit. this. I will fight this. Lalabanan ko ito. Alam ko mali ang ginagawa nila. Alam ko. I know what they're doing is wrong. And if you want to take me to court here, come on. Take me to court. Let's do this. Titignan natin kung ano ang mangyayari.
titignan natin ang kakalabasan. But yeah, I'll fight. And alam mo ba kung bakit lalaban ako? Kasi alam ko na ang ginagawa ko ay tama. Yun. Huwag ka laging matatakot. Huwag kang matatakot kung ang ginagawa mo ay tama. Kasi unang-una, no, kapag tama ang ginagawa mo, maraming susuporta sa'yo, yung totoong suporta. Diba, na kahit hindi ka humingi ng suporta, may kusang sumusuporta. At syempre, isa ako dyan na nakikiisa sa suporta kay Doc Adam. No? At syempre, para sa mga kupal na mga ano dyan, mga animal, tanginan nyo. No? Tuloy natin. Alam ko, ang ginagawa ko ay nagbibigay ako ng medical information that's tama na base sa pag-aaral ng science. And if I allow people like this to succeed sa buhay natin, then what hope do we have? I will fight for correct information because I think people in the Philippines deserve correct information. Yun. Very di ba? Napakagandang motivation niya sa no, talagang gusto niyang tumulong sa Pilipinas na magbigay ng tamang impormasyon. Di ba? Na itong doktor to, napakabait, di ba? And they deserve the truth. Doc, ano ang gagawin ko if you quit YouTube? Budo, can we not talk about that right now, please? My friend has set up a Facebook page so people can share their stories tungkol kay Dr. Farah. I'll put the link in the description down below. If you want to watch my video tungkol kay Dr. Farah, there's the link. At Leo Ortez and Dr. Farah. So yan, napanood natin yung yung vlog niya. So lalaban si Doc Adam, kaya lahat tayo lahat ng mga sumusuporta sa kanya, kasama na kami, kasama ako. Yan. Suportahan natin si Doc Adam na alam naman natin, di ba? Wala namang ginagawang masama itong tao na to, di ba? Ibibigay lang ng tamang impormasyon sa pagdating sa mga health issues natin sa Pilipinas. Mali ba yun, di ba? So, hanggang dyan na lang muna tayong mga idol. Panoorin nyo yung tinuturo niya kanina. Ayan, makikita nyo naman dyan, oh. Di ba? So, ilalagay ko yung description sa baba ni Doc Adam. No, panoorin niyo yung mga vlogs niya, lalo na kapag kayo masyado sa mga health problems niyo. Yan, panoorin niyo yan si Doc Adam. Napakabait niyan. No, makulit siya magtagalog. Nakakatuwa. No. So, syempre, hanggang dyan na lang muna tayo. Hanggang sa susunod.